Update po tayo ngayon guys, napakalungkot po ito. Meron po nga nagpatanong sa atin, sa ating kaibigan, kung totoo po ba talaga na hindi na po ba makakabalik pa si tatay. Kasi may nagchat sa atin, pati yung anak po niya si Sara Duterte, yung vice president natin dito, ay nagpaabot talaga sa social media na hindi na po daw makakabalik pa si Tatay Digong. Kaya maraming nagtatanong at nalungkot. Magtatanong po tayo dito guys, kung ano po ba ang katotohanan, kung totoo po ba itong balita na hindi na po ba makakauwi pa si Tatay Digong sa ating bansa. Sana po nandito po yung ating mga kaibigang Luwindi. Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat, Silinyo po nandito. Maraming salamat kaibigan, nandito po kayo. Pasensya ka na, may nag-tross po dito. Maingay, oo. Meron pong nakapanood sa social media ngayon, nag-alala po sila dahil po gusto po daw nila talaga na makakabalik si tatay, kasi ipinapaabot na po ninyo noong isang linggo na may puruhan talaga na makakabalik na si tatay dito. Ano po ba ang katotohanan dito? Kasi napanood po nila doon sa kay Sara Duterte na si Tatay Digong, yung papa niya, ay hindi na po daw makakabalik pa daw dito. Ano po ba ang katotohanan po dito kaibigan? Kung meron po kayong impormasyon para po ay hindi mag-alala po yung mga supporters po ng ating ex-president. Ha? Ito po ang sinasabi ng ating kaibigan ngayon guys. No? Meron po siyang impormasyon, sa totoo lang, yung sinasabi po ng kanyang anak, no? Ay respetuhin na lang po natin. Pero sa totoo lang, nakita talaga ni kaibigan na maging okay po ang kaso ni tatay at makakabalik. Hindi po natin alam guys, baka po ay ipinapaabot lang po ito ng kanyang anak na ito ay hindi na raw makakabalik para po yung mga tao na naghahunting sa kanila o anuman po yung nagpaplano ng hindi maganda, ito po yung kaya sa lahat po ng mga subscriber natin, ito po ang update tungkol sa kalagayan po ng ating ex-president. Sinasabi na po ng ating kaibigan. Kasi po, mas maganda din po ito na mapaabot natin sa inyo para hindi na po kayo malungkot at mag-alala pa sa kalagayan. Basta ang importante dito, ang kalagayan ni tatay ay kondisyon naman po. At saka sana po ay yung buhay po niya ay mas lalo pang pahabain. Kaibigan, maraming salamat sa impormasyon ha. Ito po yung nakikita ninyo na makakabalik po talaga si Digong dito. Oo nga, nakakahiya po ang Pilipinas ngayon guys. Dahil po pwede naman po yung batas po natin ang magtugis dito kung sino man yung may kasalanan, di ba? Bakit po pinapakialaman pa nila yung taga-ibang bansa dito sa ating bansa? Wala na po ba tayong sariling batas na ipapatupad dito? Napakalungkot guys, nakakahiya ang Pilipinas dahil po si Tatay Digong naging presidente, no? Siya ang pinakaunang nahuli yata ng ICC, di ba? Mas una pa siya kaya Netanyahu at ni Putin na gusto nga hulihin po yung mga presidente na yan. Ngunit hindi po, dahil po ay matatag po ang kanilang batas po doon. O, malig-on ba? Oo. Kasi yung sa atin, nakakahiya talaga kung iisipin ninyo. No? Wala, puro pa utang, lubog sa utang yung ating bansa, tapos nag-aaway pa. No? Binibinta pa yung batas natin doon sa ibang bansa. Nakakahiya po ito para sa lahat po ng mga dayuhan na makatuklas po ng ganitong bansa natin. Nakakahiya. Sana naman po ay kung mayroon man po makapaglingkod sa susunod po na halalan bilang presidente, sana po ay hindi po ito mangyayari na ganito ang nangyari sa atin. Pinagtatawanan tayo. Oo nga. Sa lahat po ng nagpatanong si Tatay Digong,
kung may pag-asa po bang makakalabas at makakalaya doon. Sa totoo lang, meron. Unti-unting humihina yung kaso na to. Yun po ang totoo. Kaya dapat lang po mag-ingat na lang po talaga yung mga Duterte ngayon. Marami na pong natatakot. Yun po ang totoo. Mas lalo po nilang pinahina ang kanilang line up, yung mga kalaban po sa kabila. Dahil po yun, wala nga sariling batas na naitupad. Kasi pwede naman na yung mga pulis natin at saka yung mga otoridad ba na humuhuli po kay tatay, di ba? Meron naman tayo mga abogado, meron mambabatas. Bakit po yung ICC taga ibang bansa pa yung naghuli at nagbigay po ng warrant of arrest, na pwede naman po tayong magbigay ng warrant of arrest kung meron man na talagang kasi po nakikita ng ating kaibigan, takot sila na ito ay maparatangan o ano man yan, o kung totoo man yan. Takot sila na ipagulong ang kaso dahil po marami pong mga tao na willing na sumusuporta po sa ganyang mga war on drug. Kaibigan, sana po ay hindi po kayo magagalit guys sa lahat po ng mga respetuhin po natin ang ating presidente ngayon, kasi siya po yung itinatag ng Panginoon na siya po ang makapaglingkod sa atin. Kasi mabuting tao si President, ngunit ang mga kasama lang po niya nakapalibot sa kanya ang hindi maganda. Lahat po ng mga gusto po niya ay meron pong blocking, di ba tay? Kaibigan, ay importante dito ipagdasal po ninyo kahit hindi po uuwi si Tatay Digong dito. Ang importante dito na maganda po ang kanyang pangangatawan ngayon. Yun po ang talagang maganda. Kasi po napanood po daw nila kaibigan doon sa anak po niya na si Sarah ay hindi na po makakabalik pa si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kaya nagpaabot yung mga tao na napanood sa atin na gusto po nilang malaman sa inyo. Ito po ang totoo, makakabalik po talaga siya. At humihina na po ang kaso ngayon. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kaya dapat huwag kayong malungkot, kasi po anak po niya yan. Alam po niya kung ano po ang mangyayari po sa kanila, di ba? Ang importante dito na maganda po ang kalusugan ni Tatay Digong ngayon. Salamat kaibigan. Hanggang dito na lang muna ang ating pagpapaabot guys. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you sa lahat.